Hi, hello guys. So welcome back for today's video. Pag-uusapan po natin yung mga update dito kay GoTime Bank. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam kung ano to si GoTime. Si GoTime Bank po is isang digital bank na nag-open last 2022. Partnership po siya ni GoKongwei at saka nitong si Singapore Time Bank. Since na nag-open tong si GoTime Bank last year 2022, nasa 2.5 million na po yung yung users niya. And with regards doon sa mga apps user, nasa top 5 na po siya. And then with regards naman po sa mga InstaPay users, na reach na rin po niya yung top 7. Previously kung nag-shop po kayo sa Robinson, mayroon silang rewards sa card. Yung pag nagpa-purchase po kayo is nag-earn po kayo ng points. So ngayon pinalitan na po nila yung yung rewards card na yun, na pinasok na rin po nila or nilink na rin po nila ito kay GoTime Bank. So kung magpa-purchase kayo sa mga grocery or department store ng Robinson, yung GoTime Bank na po ang gagamitin nyo. Nasa 3 times po yung yung rewards points kapag ginagamit nyo siya pag purchase, or pag ginagamit nyo siya pag namimili kayo, ibibigay nyo lang po yung card nyo, swipe nila yun dun. Currently nasa 450 na po yung kiosk nila. Kung napapansin nyo po yung mga kiosk na black and blue sa mga department store, astig, diba? Doon po kayo mag-a-apply nung GoTime Bank. May mga ambassadors po sila na naka-assign sa kada kiosk, kasi siyempre mas gusto nila yung yung face to face or human interactions. Yun yung kakaiba nila sa mga ibang digital bank. Gusto nila yung may nag-a-assist po na human, kasi hindi naman lahat ng mga customers is digitally. Yung iba walang cellphone, yung iba wala namang apps, tsaka hindi marunong, katulad ng mga matatanda. So itong mga senior citizen, so ang kagandahan po dun sa kiosk is andun po yung mga ambassador nila. So ina-assist po nila dun po sa mga gustong mag-avail or gusto magkaroon ng mga card. So isang ID lang, tapos bibigyan nyo lang yung information nyo, and 100% po i-assist po nila kayo. Yung mga bagong update ni GoTime, isa na rito yung mga customer, pwede na po kayong mag time deposit using USD account. So as low as minimum of $1. And then meron siyang interest rate na 3% for up to 3 months, or 3.5% po yung interest niya up to 6 months. Isa lang sa mga update na medyo I guess not positive, yung yung interest rate ni GoTime Bank is I guess from 5% starting March 1st, na na siya, nasa 4% interest rate na siya with digital bank. Iko-compare mo siya sa mga traditional, mataas siya, pero iko-compare mo siya sa mga ibang digital bank, medyo mababa po siya. Isa sa mga update na maganda rito kay GoTime Bank, pwede na po kayong mag-print ng statement of account nyo or bank certificate. Ito po yung mga usual na ginagamit sa mga loans, tsaka pag nag-a-apply kayo ng visa, mahalaga po yun. Yung iba kasi pag nag-a-apply kayo ng visa, kailangan nyo pa mag-request ng bank certificate, which is napakahirap. So ngayon sa apps, pwede niyo na po siyang kung may apps kayo, pwede niyo na po siyang i-print directly po. Yun ang kagandahan dito sa update niya. And then dun po sa apps, ina-update niya na rin po yung mga yung mga companies, yung mga billing companies na pwede niyo pong bayaran, katulad ng mga Meralco, electricity, water, electricity. Yung Pag-ibig, parang nandun na rin po siya pwede niyo na rin pong gamitin yung si GoTime. Tapos currently pwede po kayong mag-transfer kay GCash free of charge, kasi diba si GCash payaman na payaman, lahat ng transaction mo may bayad. Pero with GoTime Bank, from GoTime Bank, pag nag-transfer ka kay GCash is free of charge. Pero maximum of 3 transfer lang po yung free, within a week lang naman po yun. So nare-refresh po naman po yun every week, I guess every Monday.
So free transfers po. Pag lumagpas po kayo ng 3 transfers, merong 8 pesos po na charges. And isa pa sa mga update kay GoTime Bank, before pwede lang po kayong mag cash in dun sa mga department store or dun sa mga Robinson Easy Mart nila, dun sa cashier. Magge-generate lang po kayo ng barcode dun sa cellphone nyo, dun sa apps, tapos i-scan lang po nila yun, tapos ibibigay nyo lang po yung pera na i-deposit nyo po dun sa debit card nyo. Like dun sa Easy Mart, na sa minimum of 5,000 per transaction, pero wala naman pong bayad po yun. And then halimbawa kung 10,000 ita-transfer nyo sa dalawang transaction. Sa department store naman, ang minimum is 10,000. So free lang po yun yung pagta-transfer po. Ngayon po yung bagong update niya, pwede na po kayong mag-cash in po sa lahat ng 7-Eleven nationwide po. Yun ang kagandahan. Pwede na po kayong pumunta sa 7-Eleven kung mahaba ang pila sa Robinson. And isa pa po sa mga update is nakipag-partnership na rin po itong sa GoTime Bank sa Euronet. So they're planning to bring ATM machines nationwide, pero ilalagay po nila yun sa mga high traffic locations katulad ng terminals, mga vehicle or transportation terminals, tapos mga malls, and then dun po sa mga lahat ng mga high traffic locations. And then isa pa sa mga update is pwede na kayong mag-generate ng QR code nyo gamit yung apps para mas madali mag-transfer and receive. Pero itong features na to, meron na rin to dati, pero ang alam ko dun lang sa pag mag-generate ka ng code, kung gusto mo mag cash in sa mga Robinson outlet, sa cashier. And then ang kagandahan pa rito kay GoTime Bank, di ba yung mga na-earn po natin na points sa mga pina-purchase natin, pwede nyo na po siyang i-convert into cash easily. Isang click nyo lang po dun sa apps. Lagi ko pong ginagawa yung kino-convert ko yung mga points na kinikita ko. Kasi dito sa apps, one click lang po pwede nyo pong i-convert yung mga na-earn points nyo as into cash. Matatransfer siya dun sa wallet. And isa pa dun sa mga update na minention nila is mababang foreign exchange rate, and you can now use your GoTime Bank International with no charge. You can use your yung card na yun pang international po na walang charges. Alright guys, so with regards to digital banking, so itong si GoTime Bank is promising because nakakasabay na siya sa mga digital bank dito sa Pilipinas, and they keep on updating. Isa sa mga promising digital bank na may human na attached, kasi they're focused on customer service. So unlike sa ibang mga digital bank, wala po kayong makakausap, puro digitally lang. Pero with GoTime, yun yung nila, yung pagkakaiba nila sa mga ibang digital bank, may human interaction po. And guys, salamat po sa panonood sa topic na ito, and I hope na katulong sa mga iba na hindi pa updated, or yung mga iba pa na wala pang mga GoTime Bank na gusto mag-apply. So at least may idea po kayo. Ako, ginagamit ko na po itong GoTime Bank, and nagsasave po ako dito sa card na ito. And kasi ang nagugustuhan ko is yung transfer niya to GCash. Kasi GCash, ang laki ng charges na ngayon pag nagta-transfer ka lalo doon sa machine nila kapag lumagpas ka ng 8,000. So malaki na po yung charges. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na ito, and ito po yung mga topic, mga information na gusto nyong malaman, subscribe lang po kayo dyan din sa baba, sa button, and then click nyo na rin po yung bell notification para if ever na may mga bago tayong video is ma-update po kayo. And appreciate po yung subscription, and thanks so much for watching, and hope to see you next time on our next video.